LeBron James at Anthony Davis, bumabalik ang pagkadominante. Stephen Curry nagulat kung bakit matagal ibinalik ni Kerr sa Fort, ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Nag-host ang Los Angeles Lakers sa Indiana Pacers nitong Lunes ng umaga sa isang labanang muling pagtatagpo para sa NBA In-Season Tournament Championship. Sa may kakaunting laro na lamang sa regular season, mahalagang laro ito para sa parehong team na nagsusumikap para sa pwesto sa playoff sa kanilang mga kaukulang conference. Sa huli, ang Lakers ang lumabas na panalo sa isang mataas na puntos na laro na may score na 150-145. Nagkaroon ng dominante na quarter si Davis na may 15 points at 8 rebounds. Ngunit mainit naman si Doug McDermott sa dulo kaya humahabol ang Pacers sa 36-30. Pagkatapos ng tahimik na first quarter, pumasok si LeBron James sa attack mode para simulan ang ikalawang quarter. Matapos ay nahanap niya si Max Christie para sa isang triple na muling kumuha ng lead para sa Lakers. Agad namang sumagot ang Pacers ng 9-0 run kaya't maikli lamang ang itinagal nito. Pinangunahan ni Austin Reeves ang isang run ng Lakers mula roon na may 3-point play at pagkatapos ay 2 magagandang pasa para sa mga 3-pointer. Sumali rin si Taurean Prince sa aksyon na may 5 sunod-sunod na puntos at nagtapos ang Lakers sa 72-68 lead papasok sa halftime locker room. Naitama ni Dinwiddie ang sunod-sunod na 3 para simulan ang ikatlong quarter, kinuha kung saan siya nagsimula. Matapos sumali si Reeves sa aksyon, kinuha ng Lakers ang kanilang first double-digit lead sa laro. Ang sukat ng LA ay patuloy na naging isang issue para sa Indiana mula roon dahil si Davis at si James ay nakakakuha ng anumang gustuhin nila sa loob. Nakakuha pa nga si Davis ng isang 3 dahil lahat ay nagtutugma para sa Lakers na kumuha ng komportableng 116-99 lead bago pinasok ang ika-4 na quarter. Dahil wala sina James at Davis na nasa bench, agad na binawasan ng Pacers ang kanilang deficit sa 11 sa simula sa ika-4 na quarter na nagpadala sa Lakers na kumuha ng timeout. Ngayon ang Lakers ay patungo na sa 6 road games na masisimulan sa paparating na Miyerkules. Sa ibang balita naman, ang Warriors ay inilaan ang mga huling buwan tungkol sa kanilang paniniwala na maaari silang makagawa ng malaking hakbang pataas sa standings sa Western Conference na posibleng makuha ang hanggang number 6 o number 7 seed. Sa kasalukuyan, gayunpaman, ang pangunahing alalahanin ng Golden State ay dapat tanging makapasok sa NBA playoffs pagkatapos ng pagkatalo kontra Minnesota Timberwolves sa 114-110 sa Target Center. Ang Warriors ay nasa ika-10 place sa huling pwesto sa West na may biglang uminit na Houston Rockets na may isang laro ang layo. Nagulat kami na narito kami, ngunit sa tingin pa rin namin na kaya naming maging capable sa sino man, sabi ni Stephen Curry sa mga reporter matapos ang pagkatalo na siyang sinusubukan na manatiling positibo. Isang napakakompetitibong paligid at magiging interesanteng tingnan kung paano ito lahat magwawakas, ngunit nais naming maging bahagi sa laro na iyon. Talagang hindi ito magiging madali. Ang West ay mas mabigat kaysa sa mga nakaraang season na may 6 na mga teams na nakakatiyak na magtatapos na may record na higit sa .500. Ang Warriors na hawak ang 36-3 ay kailangang maipanalo ang at least kalahati sa kanilang last 12 games para makapasok. Kaya, ang posibilidad sa pagliligtas sa season at pagpasok sa playoffs ay nandito pa rin. Tiyak na kinuha ng Rockets ngayon ang kanilang spark at tumakbo kasama ito. Ang Houston ay nanalo ng 8 sunod at 9 sa kanilang last 10 games sa laro patungo sa laban sa Portland Trail Blazers ngayong Martes. Ang Warriors, sa natitirang 12 games para makuha ang kanilang layunin, ang tanging pag-asa ng Warriors ay hindi nila hinarap ang isang mahusay na team na nagmula sa itaas sa standing. Dahil ang Minnesota Timberwolves ay hindi naging dominante hanggang sa ang Warriors ay nasa kanilang pinakamahina na posisyon ngayong season, isang posisyon na kanilang hinaharap mula pa noong 2019.
Ano man ang oras na wala si Stephen Curry, dahil nang umupo si Curry para simulan ng ika-4 na quarter, kinailangan lang ng Timberwolves ang 47 seconds para kunin ang kanilang unang lead mula pa sa mga unang minuto. Hindi na sila na-trailed, itinulak ang laro patungo sa panalo kontra sa Warriors sa Minneapolis at nagdala sa kanila ng delikadong posisyon mula sa pwesto sa NBA Play-In Tournament. Naglaro si Curry ng eksaktong 29 minutes at 51 seconds. Mas kaunting oras kaysa kay Draymond Green, Jonathan Kuminga o Klay Thompson at lamang lang ng 86 seconds kaysa sa rookie backup center na si Trayce Jackson Davis. Sinusubukan naming manatili siya sa 30 minutes, sabi ni Coach Steve Kerr sa mga reporters sa Target Center sa Minneapolis. Sinusubukan naming bigyan siya ng karampatang pahinga. Marami na kaming pinaglaruan ng mga minuto. Ginamit namin siya ng 35 minutes, 2 araw ang nakakaraan. Kaya hanggat nangyari sa amin iyon, nais naming limitahan ng kaunti ang mga minuto. Hindi limitado, ngunit hindi rin siya overplay. Meron kaming Chris Paul na nasa labas, sabi ni Kerr. Meron kaming Klay. Meron kaming Draymond. Meron kaming mga mahuhusay na players na nasa labas. Hindi namin maaasahan na simpleng sasakay lang kami kay Steph sa game after game. Umupo si Curry sa 2 minuto at 2 segundo pa, kung saan ang deficit ng Golden State ay lumaki mula 4 hanggang 8 puntos. Kung nais mong sabihin na ang paglalaro niya ng 30 minutes, sa halip na 32 ay pagkakaiba sa panalo at pagkatalo, lubos akong hindi sumasang-ayon doon, sabi ni Kerr sa depensa sa kanyang desisyon. Sinusubukan naming manalo sa laro. Sinusubukan naming panatilihin siyang sariwa. Nagtapos si Curry na may game high na 31 points sa 9 of 21 shooting mula sa field, kabilang ang 5 sa 11 mula sa labas ng arc. 5 pang ibang Warriors ang nagtala ng double-digit scores, pinangungunahan ni Thompson na may 16 points. Ngunit si Curry, ang franchise superstar, ay tila open sa paglalaro sa higit pa. Nagpahayag siya ng pagkabigla na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na harapin ang Timberwolves ng mas maaga sa ika-4 na quarter. Konti, sabi ni Curry. Alam mong sila ay nagpapatuloy lang sa run. Ang lead ay parang unti-unting nawawala. You surprised how long you rested in the fourth? It was me, obviously, comparing it to last game and my normal rotation. Like, I want to play as many minutes as I'm fresh and able to. So a little bit, knowing that they were just going on a run, the league was kind of waiting away. Ang ideya ni Kerr na bawasan ang mga minuto ni Curry ay nakakabilib. Gusto ng coach na palawakin ang prime ng isang player na nasa mahusay na kondisyon, ngunit kahit na mayroon ng Paul sa roster at ang madalas na ginagamit na kalaliman ng team, ang mga non-Steph minutes ay nananatiling isang issue na madalas na sumisira sa Warriors. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.